Mga Lods, welcome ulit sa Anime Kwento Hub. Sa huling episode ng Kaiju No. 8 Season 2, nakapanindig balahibo ang eksena, si Kafka, tuluyang nag-transform bilang Kaiju No. 8, at sa ere, nagpakita na ang pinakamalupit na banta, Kaiju No. 9. Pero eto ang problema, matagal pa bago lumabas ang Season 3. Kaya para hindi kayo mabitin, itutuloy natin ang kwento gamit mismo ang manga. Handa na ba kayo makita kung ano ang susunod na mangyayari? Mas matinding laban, mas mabibigat na sakripisyo, at mas malalakas na kaiju ang haharapin nila. Simulan na natin. 5 araw bago ang malupit na labanan, nag-uusap sina Kikoro at Kafka. Sa seryosong tinig, sinabi ni Kikoro, "Ano man ang mangyari, huwag kang tutulong sa akin." Nagulat si Kafka, ano raw ibig sabihin nun? Mariing sagot ni Kikoro, "Ang ibig sabihin niyan kahit nasa panganib ako, kahit muntik pa akong mamatay, sinasabi ko na wag mo akong tutulungan sa susunod nating laban. Tama na ang paulit-ulit na pagsagip mo sa akin. Ngayon, tapos na ako sa pagiging palaging inililigtas." Tahimik si Kafka, ramdam niya ang bigat ng pahayag ni Kikoro. Ngunit muling sinabi ni Kikoro, "Siyempre, nagpapasalamat ako sa lahat ng pagkakataon na nailigtas mo ako noon, pero ngayong darating na ang laban, gusto kong tumayo sa sarili kong paa." Mahigpit ang paninindigan ni Kikoro. "Simula ngayon tapos na ako sa pagiging inililigtas." Ngunit hindi doon natapos si Kikoro. Kalmado ngunit matapang ang kanyang tinig. "Kahit gaano pa kalakas ang kalaban na kaharipan ko, papabagsakin ko sila mag-isa. Kailangan kong maniwala ka sa akin. Kaya ituon mo ang lahat sa sarili mong laban. Sa halimaw na nasa harap mo, turugan mo sila." Mula sa gilid, mahina ang tinig ni Shinonomi, sugatan at halos mawala ng lakas. "Kafka, huwag ka nang lumaban. Hindi pwedeng mawala ka dito. Fall back, Habino." Umiti si Kafka at marahang wika, "Salamat sa pag-aalala, pero huwag kang mag-alala, hindi ako matatalo. Ang kaiju na ito, akin ang laban na to." Yuminig ang paligid at gumuho ang mga pader sa lakas ng enerhiya. Mula sa gitna ng nagkalasog-lasog na gusali, tumindig ang anyo ni Kafka, tuluyan na siyang nag-transform bilang Kaiju No. 8. Mabigat ang kanyang presensya, kumikislap ang paligid sa tindi ng aura. Napasinghap ang mga nakasaksi. Si Habino, Kaiju No. 8. Mula sa itaas, tanaw ang malawak na pinsala at ang matinding puwersa na dala ng kanyang paglabas. Isang senyales na nagsimula na ang tunay na labanan. Lumipat ang eksena sa headquarters. Mula sa kanilang mga monitor, lumabas ang nakakagulat na datos. "Anong reading na ito?" Gulat ng isa, "May Daikagen na detect sa Oizumi area." Agad nagdulot ng tensyon ang ulat. At doon, may isang opisyal ang napasigaw. Hindi maaaring magkamali, ito ay si Kaiju No. 8. Nagulat ang mga opisyal sa command center. "Binigyan ba natin siya ng permiso para lumaban?" Single ng isa, agad namang sagot, "Hindi, sir." Sumeryoso ang lahat. Si Kafka Habino, bulong ng isa, mabigat ang tinig. Ang plano ay itago pa ang kanyang lakas hanggang sa laban kay Kaiju No. 9. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, wala na silang magagawa. Wala tayong pagpipilian. Kailangan na natin siyang gamitin ngayon, desidido ang kanilang pasya. Samantala, sa labanan, magkatapat na si Kafka bilang Kaiju No. 8 at ang halimaw sa harap niya. "Ramdam ko sila," wika ni Kafka. Ang matitinding kapangyarihan ng mga kaiju na nasa iba't ibang lokasyon. Ang isa, nasa Chofo. Ang isa pa, nasa tabi ni Vice Captain Hoshina. At isa pa, at doon, nakatutok ang kanyang pandama kay Kikoro. Sugatan, halos maubos na ang lakas, ngunit hindi pa sumusuko. Biglang narinig niya ang tinig na bumuo ng tensyon. "Kikoro, hindi ako tutulong." Nanlaki ang mga mata ni Kikoro, gulat. Ngunit agad itong sinundan ng matatag na salita ni Kafka. "Naniniwala ako sa'yo." At sa isang iglap, parang kumislap ang apoy sa puso ni Kikoro. Kahit sugatan, muling bumangon ang kanyang tapang dahil alam niyang may nagtitiwala sa kanya. At mariin niyang binitawan ang mga salita. "At para sa akin." Kasabay nito, humarap siya ng buong tapang sa kalaban sa kanyang harapan. Ang bawat yapak ng kaiju na papalapit ng papalapit. Nag-anunsyo ang headquarters na ang fortitude level ng kalaban ay nasa 9.2, masama ito, wika nila. Si Shinonomi, sugatan at halos wala ng lakas, sumigaw kay Kafka na, "Takbo na Kafka, umalis ka na dito." Hanggang sa magsimula na ang sagupaan. Umuba ang lupa, nagkalasog-lasog ang mga paligid. Isang napakalakas na kamawa ang ibinagsak ng kalaban. Yuminig ang paligid sa bigat ng atake. Pero si Kaiju No. 8 hindi natinag. Sa isang kamay lang, sinalo niya ang suntok ng halimaw. Ni isang hakbang, hindi siya umurong. Kasunod nito, gamit ang kabilang kamay, umamba siya at agad gumanti. Isang napakalakas na suntok ang pinakawalan ni Kafka. Sabay sabi na, "At ilang paso mo sila." Tumama ng direkta sa halimaw.
Sa lakas ng tama, tumilapon ang kalaban, bumulusok sa pader ng gusali, wasak ang konkreto, at tuloy-tuloy pang tumalsik palabas hanggang sa kalangitan. Habang lumilipad palayo, kitang-kita kung paano nagkakalasog-lasog ang buong katawan ng kaiju. At sa huli, ang pinakagitna nito, ang core, ay tuluyang nadorog. Isang suntok lang mula kay Kaiju number 8 at natapos agad ang laban. Nagulat si Kaiju number 15 kay Kaiju number 8. Sa isip niya, malinaw ang katotohanan. Ibang level talaga siya, at doon niya inalala ang tunay na plano ng mga kaiju na kailangang magsanib puwersa sila para pabagsakin si number 8. Samantala, ipinakita si Kikoro. Sugatan man, hindi natitinag ang kanyang paninindigan. Sa sandaling iyon, naalala niya ang mga salitang iniwan ni Kafka. Hindi ako tutulong, naniniwala ako sa'yo. At ang mga katagang iyon ang lalong nagpaalab ng kanyang determinasyon. Ngayon, handa siyang harapin at tapusin ang laban kontra sa Kaiju number 15. Kahit sugatan at halos mawala ng lakas, ang kanyang mga mata ay nagningning ng tapang. Siya mismo ang sumugod, mabilis na umatake, hawak ang kanyang sandata, buong lakas na inihampas sa Kaiju number 15. Nagulat ang halimaw, sa kabila ng bigat ng pinsalang tinamo ni Kikoro, nakakatayo pa rin siya at lumalaban. Paano ka pa nakakalaban? Sigaw ng Kaiju number 15. Hindi tumigil si Kikoro. Itinaas muli ang sandata at buong puwersang umatake. Nabigla ang halimaw, bakit hindi gumagana ang mind hack ko? Wait, gumana pero bakit siya? Nagtataka na tanong ng kalaban. Ngunit biglang sumingit sa isipan ng Kaiju number 15 ang mga alaala. Nakita niya ang batang bersyon ni Kikoro, umiiyak, nag-iisa, humihikbi. Ayokong mag-isa, gusto kong makita si mommy at daddy. Kasunod nito, nakita rin niya ang pangarap ni Kikoro na makapasok sa Defense Force. At diretsong sinabi, ako ang isa sa pinakamalakas. Proud ba kayo sa akin? Nais pa niyang pumatay ng maraming kaiju tulad ng kanyang ina na may titulo na may pinakamaraming naligpit na kaiju upang bigyan ng kasiyahan ang kanyang mga magulang. Ngunit biglang napuno ng lungkot ang alaala. I'm sorry mommy, I'm sorry daddy, hindi ako nakaabot sa oras. Ang tinutukoy niya, patay na ang kanyang mga magulang. Hindi niya sila naabutan para ipakita ang kanyang lakas at ipagtanggol sila. Doon sumingit ang tinig ng Kaiju number 15. Tama yan Kikoro. Ang mommy at daddy mo, wala na sila para sa'yo. Tama na. Wala ka ng rason para lumaban pa. At halos tanggapin na iyon ni Kikoro, palagay ko nga noon. Ngunit bigla siyang nagbago pero mali ako. Mali ako. Nandilat ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Nagulat ang Kaiju number 15 imbes na panghinaan ng loob, lalo pang tumibay ang loob ni Kikoro. Huling lumitaw sa isipan ni Kikoro ang kanyang mga kasama, si Kafka, at napasabi si Kikoro di lang pala si Kafka ang nandyan si Reno, si Haruichi at si Laoy. At sinabi gusto kong maging mahalagang miyembro ng 3rd unit. At nakita din niya sila, Captain Naromi, at si Platoon Leader Shinonomi. At maging, isa akong karapat-dapat na miyembro ng Defense Force. Trainee sa 1st unit. Muling nagliyab ang apoy sa kanyang mga mata, handa na siyang lumaban, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng nagtitiwala sa kanya. Sumugod muli si Kikoro, hawak ang sandata, buong tapang na hinarap ang Kaiju number 15. Kaiju number 15, pababagsakin kita, sigaw niya, nabigla ang kalaban sa tindi ng kanyang paninindigan. Nagulat ang Kaiju number 15, sumigaw. Imposible, papatayin kita, daddy will be proud of me. Galit na galit ang Kaiju number 15, naglabas ng malakas na enerhiya. At umatake kay Kikoro. Sinabi na mamatay ka. Sa harap ng halimaw, hindi natinag si Kikoro. Itinaas niya ang sandata at buong lakas na umatake. Salamat Kaiju number 15, ipinakita mo sa akin ang aking mga pagkukulang. At tuluyan siyang sumugod para tapusin ang laban. Habang nakatayo si Kikoro, mariin niyang wika. Nawasak ko na ang kanilang core. Dapat tapos na siya. Pero sa sandaling iyon, biglang umalangaw sa isipan ni Kikoro ang isang mahinang tinig. Daddy, nawasak ang aking core. Hindi ako maka-regenerate. Nabigla siya, hindi makapaniwala. Isa na namang psychogenic attack. Paulit-ulit niyang nasambit sa isip parang sigaw ng isang bata. Daddy, daddy. Sa gitna ng dilim ng kanyang isipan, lumitaw ang imahe ng Kaiju number 15. Parang isang batang nagtatangkang humingi ng pagmamahal. Tumangala siya at mahina ang tinig na lumabas sa kanyang bibig. Hey, daddy, mahal mo ba ako? Sa harap niya, ang anyo ng Kaiju number 9 tahimik na nakatingin, malamig at walang emosyon. Love you, ha? Tugon nito tila ng aalipusta. Ginawa kita para patayin si Kikoro Shinomiya, diretsong wika ni number 9. Kaya kung ikaw kung magiging mas malakas ka kaysa sa kanya, doon pa lang kita mamahalin. Sinabi ni number 9 na,
Ginawa kong kopya ang lakas ni Kikoro Shinomiya batay sa mga alaala ni Isao. At sa harap ni number 15 lumitaw ang imahe ni Kikoro. Subukan mong patayin muna yan, mariin na utos ni number 9. Agad namang tumakbo si 15 puno ng kumpiyansa. Hindi ako kailanman matatalo ng mahina na yon. Sigaw niya, mabilis ang naging galaw at sa isang iglap bumagsak ang ilusyon ng kopya ni Kikoro. Masaya at tuwang-tuwa, sumigaw si 15. Daddy, napatay ko na siya, ngunit kasunod noon unti-unti siyang lumingon nakatingin ng diretso kay number 9 at may halong pagmamakaawa ang tinig. Daddy, mahal mo ba ako? Sa malamig na tinig ni Kaiju number 9 sinabi niya, binigyan kita ng isang espesyal na kakayahan, ang psychogenic attack. Kung makakaya mong mamaster yan, mamahalin kita. Parang batang sabik na tumango si number 15. Okay. At agad siyang sinubak ng kapangyarihan. Sa loob ng ilusyon tumindig siya, halos nanginginig pa sa tuwa. Nagawa ko, masayang sigaw niya, Daddy, kaya kong patayin si Kikoro kahit kailan mo gusto. Dagdag pa niya, buo ang kumpiyansa. Sa likod, malamig lamang ang titig ni number 9, pinagmamasdan ang pagkilos ng kanyang nilikha, isang laruan na sabik sa pagmamahal. Sinabi ko na sa'yo noon, ginawa kita para pumatay kay Kikoro Shinomiya. Kung kaya mo siyang patayin, saka lang kita mamahalin. Napatitig si Kaiju number 15, halos nanginginig. Kung mapapatay ko siya, sigurado akong mamahalin mo na ako, bulong niya sa sarili. At buong lakas niyang idiniin. Sa pagkakataong ito, sigurado na ako kung mapapatay ko si Kikoro. Siguradong kikilalanan ako ni Daddy. Sa labas ng ilusyon, nagpatuloy ang eksena nila Kikoro at number 15. Sa kanyang puso, may biglang kislap ng pagkakaunawa. Alam mo ba Kikoro, wika ni 15, ang tatay mo, naging mahigpit siya sa'yo dahil mahal ka niya. Napatigil si Kikoro, saglit na nagulat. Ngunit agad idinugtong ng Kaiju number 15 na. Pero ang daddy ko, iba. Ibang-iba. Sa kanya, wala akong halaga. Isa lang akong trapong tauhan. Kahit mamamatay na ako, hindi pa rin niya ako tinitingnan. Lumapit si Kikoro. Mariin ang kanyang titig, walang bakas ng awa. Hindi ako kailanman maaawa sa'yo, diretsyong sabi niya. Dahil napakaraming buhay ang kinuha mo. Huminga ng malalim si Kikoro at matigas na idinugtong, pero sisiguraduhin ko na susuntukan ko sa mukha si Kaiju number 9 mismo. Dahan-daang nakatahimikan sa paligid. Ang tinig ni Kaiju number 15 ay unti-unting namamatay, si Kikoro naman ay mas pinatibay ang loob at determinasyon para sa susunod na laban. Sa headquarters, nagmamadaling ay anunsyo ang ulat na, number 15's vitals gone. Napatigil ang lahat, isang opisyal ang sumigaw puno ng pagkabigla. Officer Shinomiya has eliminated Kaiju number 15. Nag-ingay ang buong control room. Mula sa harapan, mariing nagsalita ang isa sa mga commander. Mahusay, Shinomiya. Malinaw na nagsaliksik muna si Kaiju number 9 bago kumilos laban sa atin. Pero mahusay ang ginawa mo sa pagkontra sa inaasahan niya. Ngunit bago pa man tuluyang makahinga ng maluwag ang lahat, isang bagong ulat ang dumating. Report from Sumida. Agad na lumitaw ang imahe sa monitor. Isang napakalaking halimaw ang muling umatake. Number 11's patuloy sa pagwawala. Nanginginig ang paligid, wasak ang mga gusali sa bawat hampas. At ang pagkawasak ay nagpapatuloy. Gamit ang comms, mariing sinabi ni Kikoro. Ikaw na ang susunod. Ipakita mo sa disipulo mo ang tunay mong kakayahan, Master Moron. Sakto atake ng Kaiju number 11 kay Naomi at tumalsik, at bigla na lang siyang tumawa ng malakas, halakhak na umalangaw-ngaw sa buong lugar. Habang nakatawa, tumindig siya, hawak pa ang kanyang ulo at may nakakalokong ngisi. Seryosong tinig ang sumunod. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kalayo ang agwat natin. At idinugtong niya, diretso at matalim. Aking handgal na disipulo. Kasunod nito, matatag niyang idineklara. Ako naman ang tutupad sa hiling mo. At dito nagtatapos ang matinding bakbakan sa episode na ito. Naitambla na ni Kikoro ang Kaiju number 15 at ngayon, nasa kamay na ni Captain Naomi ang susunod na laban. Sa unang pagkakataon, ipapakita niya ang tunay na bangis ng isang captain laban sa dambuhalang Kaiju number 11. Matinding halakhak, matinding tiwala sa sarili, at matinding tapang, ito ang patunay na hindi basta-basta ang leader ng first unit. Pero sapat nga ba ang kanyang lakas para harapin ang Kaiju number 11? Abangan sa susunod na upload dito sa Anime Kwento Hub kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.